Welcome to Miss Kali Vlog. Tara't samahan niyo akong pakinggan ang part 2 ng ating story. Kinabukasan, may pasok na naman sa trabaho. Maaga akong nagising. Kahit puyat, kailangang pilitin ko. Gaya ng dati pagdating ko sa trabaho, nakasalubong ko ulit si Manong Berto at kinamusta na naman ang misis ko. Dito ko na nahalata na malakas talaga ang tama niya sa asawa ko. Pero imbis na mainis ako sa matanda, ay parang may kung anong excitement pa akong naramdaman. Alam ko sa sarili kong hindi ito pangkaraniwan. Dahil kung ibang lalaki lang, ay tiyak maiinis talaga kay Manong Berto. Lumipas ang mga araw, gabi, at sa wakas dumating na ang unang sahod ko. Nagaya ang mag-inuman kaming tatlo nila Kuya Raul at ni Manong Berto na foreman namin sa trabaho. Si Manong pa mismo ang nakiusap sa akin na kung pwedeng pumwesto sa bahay namin. Wala naman naging problema kahit nung itinext ko si Mrs. Okay lang daw yon sa kanya. Siyempre, ambagan kaming tatlo. Si Manong Berto sa alak, si Raul naman sa pulutan. At ako syempre, akin ang pwesto at lugar ng inuman, kaya iyon na ang ambag ko. Nang magsimula na kaming mag-inuman ay sakto namang lumabas ng kwarto ang misis ko. Si Manong Berto ang unang bumati, pero pansin ko na naman ang makahulugang tingin niya sa misis ko. Nakasando at short na naman ulit kasi si Helen ng gabing yun. Tinawag ni misis ang anak namin. At nang lumabas, binigyan ito ni Manong Berto ng pera, kaya tuwang-tuwa naman ang bugoy ko. Nang pumasok na si Mrs. sa kwarto, nagulat ako nang mag-text siya sa akin. Grabe makatingin yung foreman niyo ah. Text ni Mrs. Kasi naman, ngayon lang nakakita ng maganda at sexy yan. Reply ko naman kay Mrs. Loko ka talaga. Ganyan din naman yan tumingin eh, kahit nung una niyang punta dito sa bahay. Puna niya. Hayaan mo na lang. Reply ko ulit. Lumipas ang mga oras, medyo nagkakatamaan na. Iba na rin ang tema ng usapan. Maya-maya lumabas ulit ang asawa ko. Nang makita niya si Manong Berto, ay inaya siyang tumagay nito. Tumingin sa akin si Mrs. at tumango ako hudyat ng pagpayag ko sa kanya. Inabot ni Manong Berto ang baso kay Mrs. Tsaka ito umupo sa tabi ko. Maya-maya pansin kong nakatulog na si Raul. Sa bagay, madali itong tamaan ng ala kahit nung una kaming nag-inuman. Samantalang si Mrs. at Manong Berto ay nagkwentuhan naman. Ngayon ko lang napansin ang kadaldala ni Manong Berto. Hindi tulad nung huling nag-inuman kami ay hindi ganito ka-open. Kinuwento niya ang talang buhay niya sa asawa ko. Si Ellen naman ay panay ang abot sa bawat bigay sa kanya ni Manong Berto ng inumin. Kaya binulungan ko siya na umalalay lang sa pag-inom, baka mas mauna pa siyang malasing sa amin. Nang mapansin kong medyo tipsy na si Mrs. at si Manong Berto ay parang hiro na rin, ay naisipan kong bumili muna ng pares sa labas. Kung baga, pampatanggal amats naming tatlo. Ewan ko ba kung bakit ko niisip yun. Nagpaalam ako sa kanila pero tumanggi si Mrs. Huwag ko raw siyang iwan kasi nahihilo na siya. Sinabi ko na lang na bibili lang ako ng pares para maalis ang tama niya ng alak. Tiningnan ko rin si Manong Berto bago ako umalis. Kahit medyo hilo na, busy siya kakapindot ng cellphone niya. Sinabihan ko si Mrs. na kausapin niya muna si Foreman at sasaglit lang ako. Pero bago ako lumabas, ginising ko muna si Raul pero bagsak na talaga. Lumabas na ako at kahit hindi ko nanilingon si Mrs., alam kong nakatingin siya sa akin. Dumiretso ako sa may pinto sa may bilihan mismo ng pares, kaso sarado na to. Dahil medyo nahihilo na rin, dahil anong oras na ay naisipan ko munang umupo sa may upuan ng tindahan. Nakaramdam na rin ako ng pagsusuka. Hindi ko na napansin na nakatulog na pala ako doon sa kinauupuan ko. Nagising na lang ako nung maramdaman kong mahuhulog na ako.
Tingnan ko ang cellphone ko at nakailang text na ang misis ko kung nasaan na raw ako. Nakita ko rin ang oras. May 1 oras na pala ako dito sa may labas. Naisip ko kung ano na kaya ang nangyari sa bahay, kaya dali-dali na akong umuwi. Pagdating ko sa tapat ng pintuan namin, dahan-dahan muna akong nakiramdam. Tahimik, walang ingay. Dumungaw ako sa lababo at pansin kong wala ng tao, pero bukas ang pinto kaya pumasok na ako. Marahan akong tumingin sa paligid. Medyo makalat. Nasa sahig pa ang mga upos ng sigarilyo. Marahil hindi na nagawang magligpit ni Mrs. Kaya dumiretso na ako sa kwarto. Pero bago ko buksan ang pinto, nakiramdam muli ako pero tahimik talaga kaya tumuloy na ako. Nakita ko si Mrs. na mahimbing nang natutulog. Pero may napansin ako. Hindi siya nakapangtulog ngayon. Marahil siguro nalasing na siya kaya hindi na niya nagawang magpalit pa. Pero isang bagay ang pumukaw sa akin ng pansin. Medyo nakababa ang zipper ng suot niyang short. Ewan ko pero parang may kung anong dumapo sa isip ko kaya dahan-dahan akong lumapit. Tuluyan kong ibinaba ang zipper ng kanyang short. Pero sa kabila nun, ay wala naman akong napansin na kung ano at hindi naman amoy lalaki si Mrs. Ibig sabihin walang ginawa si Manong Berto sa kanya. Iyon agad ang naisip ko. Kaya naman tinabayan ko na siya at natulog na rin ako. Kinabukasan, sakto lang ang gising ko. Walang sakit ng ulo at hangover. Naamoy ko pa nga ang niluluto ng misis ko. Ang paborito kong pritong daing at sinangag na kanin. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko ang misis ko na abala sa paghahanda ng agahan ko. Nang mapansin niya ako, agad niya akong binati at hinalikan. Medyo nagulat man ako kasi ngayon niya lang yata ginawa ang ganun. Good morning, Han. Nasaan nga pala si Bugoy? Tanong ko kay Mrs. Nasa kwarto, tulog pa. Hindi mo ba napansin? Nagulat ako nung balikan ko sa kwarto. Nandun nga, nasa bandang sulok ng kama at mahimbing pang natutulog. Hindi ko malang napansin nung nagising ako. Tiningnan ko ang oras at 6:30 na pala kaya agad akong naligo. Pagkatapos kong maligo, pumasok ako sa kwarto at nakatabis lang ng tuwalya. Nakita ko si Mrs. na nakaupo sa kama at nakatingin sa akin. Han? Mahina ang tawag niya sa akin. Bakit, Han? Tanong ko sa kanya. Saan ka nga pala nagpunta kagabi? Ba't ang tagal mo umuwi? Pagtatakang tanong niya. Kasi Han, sarado na kasi yung parisan eh. Kaya naisip kong maupo muna sa isang tindahan. Kaso hindi ko na malayan. Nakailip pala ako dahil sa kalisingan. Sagot ko. Ipiniliwanag ko sa kanya ang lahat. At naintindihan naman niya. Pero nagulat ako nang yakapin niya ako. Han, sorry. Nagulat ako sa sinabi niya. Bakit ka nagsasorry, Han? Medyo kabadong tanong ko sa kanya. Si Foreman. May nangyari kagabi. Diretsang sagot niya sa akin. Ha? Gulat kong tanong sa misis ko. Bakit? Anong nangyari? Tanong ko ulit kay misis. Nung wala ka kasi, tinabihan niya ako. Panay pa rin ang kwento niya sa dating buhay niya pero napapansin ko yung kamay niya na dumadantay na sa hita ko. Tapos, tanong ko ulit sa kanya. Hinayaan ko lang siya, Han. Pero kinakabahan ako kasi baka dumating ka nga. Tapos noon, nakaramdam ako ng pagsusuka kaya tumakbo ako sa banyo. Pero hindi naman pala ako nasuka. Maya-maya nagulat na lang ako na may humaplos sa bewang ko. Si Manong Berto pala. Sa oras na yun ay paninanam na kong nadala sa ikinuwento ni Mrs. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Pero may kung anong kiliti sa aking pagkatao pag naiisip kong nasa kamay ng ibang tao ang mahal kong asawa. Tapos Han, nagkamagagalit ha? Bigla niya ako niyakap. Ewan ko pero hindi ko na magawang tumanggi. Siguro dahil sa lasing na ako. Tapos hinalikan niya ako.
nadala din ako Han kaya tumugon na rin ako sa gusto niya. Nagpatuloy si Mrs. sa pagsasalaysay. Ang mga kwentong binibitawan niya ay tila ng mistulang kape na nagpagising sa aking pagkatao. Ang bilis ng pangyayari, Han. Hindi ko na malaya na naibaba niya agad yung short ko. At naibaba niya yun hanggang tuhod ko. Nagulat na lang ako nung bigla siyang lumuhod. Pinigilan ko siya pero huli na eh. Kaya wala na akong nagawa. At tapos Hana, tila nauutal ko ang pagsasalita sa kanya. Tapos, hinayaan ko na siya sa gusto niya. Naisip ko, bahala na kung ano man mangyari. Pero nagulat kami nung may mahulog sa sala. Si Kuya Raul pala, nahulog sa kinuupuan niya. Tigla natauhan kami bigla, kaya agad kong tinaas ang aking short at lumabas na kami ng banyo baka makita niya kami. Kaya nung magising si Raul, nakalabas na kami. Ayun, nag-aya nang umuwi si Raul. At nag-aya na rin si Manong Bertong umuwi, kahit na alam kong sobrang bitin siya. Pero para sa akin, parang nagkasala ako sa iyo, honey. Parang hindi ko pa kasi kaya. Yumakap muli si Mrs. sa akin na parang humihikbi na. Pero ang totoo, parang ako mismo ang nabitin sa kinukwento niya. Ang umbok sa nakatapis kong tuwalya ay unti-unting naglaho. Napansin pala yun ni Mrs. kaya kumalas siya sa pagkakayakap. Oh, bakit parang nawalan ka ng ganahan? Takang tanong ni Mrs. Kasi Han, siguro nakulangan ako sa kwento mo eh. Parang si Manong Berto, nabitin din. Pero si Manong na kaya ang bitin? Pagtatakang tanong ko kay Mrs., sabay tingin ko sa kanya. Tinignan ako ni Mrs. Nagtitigan kami. Nababasa ko sa mga mata niya na totoong bitin din siya pero parang may pag-aalinlangan pa rin. Han, gusto mo ba talaga? Seryosong tanong sa akin ni Mrs. Han, di ba nag-usap na tayo tungkol doon? Sagot ko naman sa kanya. Baka kasi nabibigla ka lang. O baka naman sabik ka lang sa akin dati kaya mo yun nasabi. Pag-aalinlangan na tanong sa akin ni Mrs. Tinignan ko ulit siya. Hinawakan ko ang kanyang magkabilang pisngi. Tapos mariin ko siyang sinuyo sa labi at niyakap. Han, mahina niyang tawag sa akin. Natatakot kasi ako eh. Dagdag pa niya. Ano ba ang kinakatakot mo, Han? Di ba nga muntik na may mangyari sa inyo kagabi? Ikaw na mismo ang nagsabing bumigay ka kay Manong Berto. Sagot ko naman kay Mrs. Yun nga yung kinakatakot ko, honey. Kasi sa totoo lang, hindi ko kayang tumutol sa ginawa niya sa akin kagabi. Sa pagkakasabing yun ni Mrs., parang may konting kirot akong naramdaman. Pero mas nalalamangan ang uhaw sa aking katawan. At kung hindi lang nahulog at nagising si Raul, malamang na pinagsawaan na ako ng matanda sa loob ng banyo. Pero Hana, mainang tawag ko sa kanya. Sabihin mo ang totoo sa akin. Nabitin ka ba? Dugtong kong tanong kay Mrs. Sa tingin ko oo eh. Sobra. Nagulat ako sa sinabi niya. Parang may kung anong dumani ulit sa aking sarili. Sa puntong yun, nagulat na lang ako nang biglang hiklatin ni Mrs. ang tuwaling nakabalot sa akin. Tsaka lumuhod to sa aking harapan at pilyang ngumiti. Alam mo, Han, ikaw ang unang lalaki sa buhay ko. Ikaw lang ang bukod tanging tumikim sa akin sa mahabang panahon. Wala nang iba. Malambing na sambit ni Mrs. sabay haplos sa aking abs pa ibaba. Han, malilate na ako. Mamaya na lang to. Pagtanggi ko kay Mrs. dahil may trabaho pa ako. Pero hindi ako pinakinggan ni Mrs. Ngayon, Han, papahig ka bang ipahiram naman ako sa ibang lalaki? Bigla itong tumayo at ngumiti. Han, late na ako eh. Mamaya na natin ituloy to. Dali-dali na akong nagsuot ng damit. Medyo sumimangot si Mrs. Pero kailangan ko talagang pumasok eh. Nangako na lang ako sa kanya na babawi ako pag uwi ko. Tumango lang to pero halatang dismayado pa rin. Nang palabas na ako ng kwarto, may napansin ako sa mesa.
Logbook na laging dala ni Foreman. Malamang naiwan niya to kagabi. Kukunin ko sana to para dalhin, pero may naisip akong kapiliwan. Abangan ang susunod na kabanata ng ating story.